Let's go. Sige po. Ang ganda ng pose ni sir, oh. Iyon. Thank you. May nakita na naman ako, cruiser bike. Ano ba to? Sign na ba to na dapat na ba ako mag-classic? Sarap nung iniinom ni kuya. Saan kaya niya nabili yun? Ay, doon. Anong flavor po to? Isa pong order. Ay, mukhang dead end to. Duda ako sa daanan na to. Duda ako dito. Duda ako. Iikot tayo. Ito na yung bagong pyesa ng ating Aerox. At mukhang lutong-luto na itong cover natin. Dahil 3 days na siyang nakatiyang-yang ng ganyan. At meron tayong bagong panggilid, 4S1M. Fully set siya hanggang sa drive bell. And then, syempre pagka nag-upgrade tayo ng panggilid, alam nyo na ang kasunod niyan, mabibitin tayo dyan. So, mukhang tatamaan yata yung ating stock engine. Pero habang hindi pa tayo nakabili ng ating block and cylinder heads, so inuna na natin yung mga electronics na puro 4S1M ang product. So ito yung tatak niya, ayan o, CVT full set pang Aerox tsaka NMAX. Grabe, match na match dito sa ating takip dahil pag nilagay natin ganyan, diba red siya. Paglabas ko sa gate, may nanghihingi ng sticker. Thank you. Ingat po. Ingat din. Hindi ako makahinto sa gate eh. Magkukos tayo ng traffic. So since nagpipreheat pa tayo ng engine, diba, tamang tama. Pupunta tayo sa Valenzuela ngayon sa may Paso de Blas. At may naghihintay sa akin doon. Let's go! Ganda ng kalsada ngayon dito, pantay yung espalto nila. Binuo nila kaya lang walang guhit, kaya pagdating ng gabi hindi mo maaninag yung tamang direksyon mo. Pero maganda yung pagkaka-espalto, hindi mo damo yung ano nila, yung pinagpatungan. So magme-Mexico toll gate na lang tayo. Pagdating natin sa Valenzuela, doon tayo babawi ng video. Full tank premium. May sticker ka, sir? Meron. Saan yan punta mo, sir? Valenzuela. Limit ata. 1, 2, 3. Binibilang ko sa bulsa ko. 3 sila, di ba? Sir, oh. Thank you. Yes, sir. Sige po, sir. Sir, pwede mo picture, sir? Sige po. Parang boss Ironman lang yan. Ang ganda ng post ni sir, oh. Iyon. Thank you. Galit na galit yung ziwang ko pag nagmamadali talaga ako ganun. Ako basa dito. Bakit kaya? Sana tubig lang yan. Yun, effortless. Siguro 30 minutes nasa Paso de Blas na ako. Valenzuela yun eh. So mag-store visit tayo ngayon sa SSL 888. At trabaho ko kasi yun eh. Mag-store visit sa lahat ng branch nila.
eh 33 yun. Siguro naka-anim pa lang yata ako na branch nila. So matatapos na yung kontrata ko sa kanila nang hindi ko pa napupuntahan lahat. So ngayon naman, pagpunta natin doon sa tindahan, yung video na gagawin natin sa loob ng tindahan, i-upload ko sa Facebook. Kasi ang gusto ko dito sa YouTube, majority ng content is nagmumotor. Kasi doon ako, alam mo yun, mas komportable akong nagbablog ng nakasakay sa motor. At saka isa pa, hindi siya nakakainip. Dahil ang dami mo nakikita, para ka rin nagdadrive, diba? Halimbawa ngayon sa expressway, naka-hazard pa yung pickup, no? Emergency siguro. Tsaka medyo mabilis takbo nila, no? Yan, halimbawa may mga kaganapan na kakaiba sa kalsada, nakikita mo, di ba? May nakita akong van dito sa likod ko na overtaken ko lang. So gusto ko ipakita sa inyo, no? Hindi ko lang alam paano ko siya mahihintay, no? Kasi bawal bumaba ng 60 dito eh. So nasa likod ko na siya. Paparada ako dun sa likod ng signage na yun. Pakita ko sa inyo. Yan, dito tayo sa likod ng signage. Sandali lang yan, segundo lang. Yun, no? Yung tindig niya eh, pero hindi ko sure kung hindi pa siya nahihirapan sa humps. Mukhang loaded pa siya, oh. Ganda ng mags niya, ganyan ang gusto kong kulay ng mags. Urbanica yung sticker niya sa likod. Ang ganda, puti pa, oh. Mukhang nakatambucho pa siya, no? Dahil manual yung high ace, di ba? Pag pinarimap mo tas full exhaust, malalaro mo yung throttle, di ba? Wow, mukhang classic yung motor niya. Ano kaya to? Tingnan nyo, dahil classic, pare-pare yung design, no? Wow, Triumph. Yung mga ilaw nila bilog, side mirror bilog, no? Meron pang isang classic pero cruiser bike siya, mataas yung manibela, mababa yung upuan, tas yung apakan niya, oh, pang Harley. Tingnan natin kung anong motor to. Tapos yung pormahan niya, oh, yung helmet niya bilog, may extra siyang Vulcan. Right, safe. May nakita na naman ako, cruiser bike. Ano ba to? Sign na ba to na dapat na ba ako mag-classic? Ano kaya yung motor niya, oh? Honda Rebel. Ito naman, KTM Duke 390. Oh, magkatropa sila, oh. Nice. Yung mga nakakasabay ko ngayon, oh. Dami ko nakikitang nakamotor ngayon, dahil linggo ko lumabas. Ito naman is scooter na Kymco 400. Di ba nagkaganyan din ako? Ganda yan. Kung pang service, kaya lang hindi ko ma-advise na pang bahain kasi nasa baba yung cooling fan niya. Tapos pag nabasa, mag-e-error siya. Kasi naranasan namin sa AK550 namin noon, dinaan sa baha, ayun, nag-check engine. Siyempre ikaw, mapapraning ka pag kami naka-check engine sa dashboard mo, di ba? Di mo alam kung ano yun eh. Okay sanang pang-ulan eh, no? So mapupunta tayo sa XADV para pang-all terrain, di ba? Another bike to feature, anong motor to? Kakaiba. Parang ano yan? Hindi ko ma-imagine. Ano kaya to? Okay, Honda 500X. Ganda nun. At parang uulan, makulimlim. Mukhang masusubukan yata yung ating GoPro sa pagiging waterproof. Kasi itong GoPro ko ngayon, sinilyado ko na. At ito na nga pala yung Paso de Blas, Valenzuela City. Sobrang traffic dyan paghapon, no? Naranasan ko na yan. Pero at least malapit na lang tayo. At medyo totontonin pa natin yung SSL 888. Guys, sabihin ko ulit, yung video natin dun sa store, i-upload natin sa Facebook. Alright, sa pagpunta sa SSL 888 Valenzuela is kung dadaan ka ng expressway, labas ka ng Paso de Blas. Pagkatapos, tontonin mo yung Pure Gold. Lapit ka lang sa Pure Gold. Tapos, kumanan ka sa Pure Gold. Ayan, Pure Gold Paso de Blas. So dito talagang matraffic dahil sobrang dami ng tao. Tignan mo, ang oras natin is almost 2:30 PM and ang daming tao, ang daming tindahan, may terminal ng sasakyan. So kumbaga labo-labo yung kalsada, no? So ang daming pwedeng maging cause ng traffic. At 2 lanes lang siya, no? Tulad ngayon, medyo slow moving na. At isa pa sa nakakadagdag sa traffic is marami kasing mga trailer truck na dumadaan dito. Kaya syempre hindi naman makahataw yung trailer dahil ang laki ng dala niya, no? Tapos ang daming motor dito, syempre inaalala din niya yung posible niyang masagi, no? So kaya mabagal lang siya. Okay, ngayon namang nandito tayo sa road ng Valenzuela.
tutuntunin naman natin ang Uni Oil. And then after Uni Oil, doon ko natitignan kung saan pa yung ruta niya. Lalagay ko na lang yung cellphone ko dito. Ayun na yung Uni Oil, oh, nasa kaliwa. Tipid ni Z1 din, ha. Full bar pa siya ngayon, ha. Ayun, ang daming motor, di ba? Normal hour. Ayun, oh, Honda 500X din yun, oh. Kamukha sila. Tatabi muna ako dito para mag-search, pero alanganin yung rampa, no. Baka tumumba tayo dyan. Ang ganda ng tindahan niya, oh. Ganda ng arrangement ng paninda niya. Siyempre, side stand muna, and then search natin. So, tandaan nyo lang yung landmark natin, guys. Madali lang siyang puntahan if gusto nyo pasyalan yung tindahan. So, feeling ko hindi ko na kailangan ng Google Map kasi binigay naman nila yung picture ng mga palatandaan, no? So, subukan natin dito. Feel ko lang. Okay, pasukin natin. Try lang to, ha. At yan, hindi ko sure itong route ako, no. Hindi ako sure dito, ha. So malamang mali ako. Kasi looban na to, eh. Parang imposible naman na magtayo sila ng tindahan sa looban. Mahirap hanapin. Ano, tahimik ko. Oh. Sorry, guys. So nag-explore lang tayo ngayon. So magpa-park muna ako dito para magtanong-tanong ulit sa aking cellphone. Adventure na naman tayo, guys. Ayun, sabi ni sir, hindi pala tayo papasok sa kanto ng Uni Oil. Hindi, diretso pala tayo doon. Okay, so ganun talaga. We learn from our mistake. Yung mistake na huli pero di kulong, no? Kasi napaka-imposible namang magtayo sila dito, no? So diretso pala. Kahit naman ako yung business owner, di ako magtatayo sa village. Siyempre sa main road tayo, di ba? Para accessible at nakikita ng marami. Mamaya na ako bumomba. Baka ako yung mabombahan dito, eh. Thank you. Ayun yung car wash na sinasabi nila. Akala ko yung car wash sa kanto, no? So dito lang siya, didiretsuin mo. Ito yung expressway. Ayun yung car wash, oh. After mong mamili sa SSL, ayun, aba, ito pala parang bodega, no? Ayun, dami namimili din dito. Palibasa maraming tao. Syempre magpipicture muna. 1, 2. Thank you. Okay, let's go. Kayong tatlo. Yun, thank you. Bye bye. Thank you. Ay, buti, uminto ng konti yung ulan. Ayan, doon sa Sky Point motor na yon. So ang raffle draw is sa December 12. Kita-kits tayo dyan at good luck sa mga sasali. Napakadali lang sumali, basta bumili ka lang sa kanila. Counted na yon as one entry, basta minimum 500 pesos. At kung hindi ka man pala rin ngayon, ni isa wala kang nakuha, sa next raffle draw magagamit ulit ang iyong ticket. Ngayon, pagbalik natin sa Pampanga, hindi tayo dadaan ng expressway kaagad. So ito ay Paso de Blas. Gagawin ko, mag-explore lang. Ewan ko lang, kung effective to, pero gusto kong diretsuhin itong kalsada na to instead na kumaliwa papasok ng expressway. Medyo memorable ang lugar na to sa akin dahil ang first time kong pumunta dyan, nakipag-meet sa akin si Norris dyan noon. Dala yung kanyang brand, yung Ducati Panigale B4. During that time, kukunti lang yung mga vlogger naka Ducati Panigale. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sa gilid tayo ng expressway. At saka yung lugar pala na yan, dyan ako nag-deliver ng laruang Z1000 noon. Tapos ginawa akong meet and greet na rin. Ang daming pumunta kasi sobrang daming nanonood ng YouTube that time. So konti lang yung mga gumagawa ng video sa Facebook noon. Kaya pag nag-announce ka sa YouTube, grabe ang dami. Eto first time ko lang ginawa na dumaan dito, na nasa kaliwa ko yung expressway. Madalas ko lang nakikita itong daan pag nandun ako sa kabila. So ganito pala dito, no? Grabe. So May Kawayan toll gate is 3 kilometers away lang dito. Ayun, malupit. For experience lang. Naalala ko talaga yung Valenzuela na yan. Diyan ako muntik-muntikan na maubusan ng gasolina, eh, no? Tsaka ko na lang nalaman na aabot pala sa mga nag-comment sa akin. Pero ang hirap kasing sumugal. Baka kasi, di ba, alam mo yun. Parang na-imagine ko tong kalsada na to going to 01 Moto. Ganito rin, eh, tabi ng expressway. Tapos laging traffic, no? Hindi ka kasi makakalusot dyan sa kaliwa, eh. Alright, papunta ng Lawang Bato ito. So dito di ko sure kung tama pa itong route ko. Basta tuntunin lang natin, diretso lang tayo. Ito yung Lawang Bato. Pag lumabas ka, ito yon. This way to Disciplina Village, Bignay. Nice. Ang ganda ng kalsada dito, eh. Nagbabike sila, oh. Enjoy. Anong oras na ba?
3:41 PM. Sarap mag-bike ngayon, makulimlim pero hindi rin ganun kabilis yung mga sasakyan sa kaliwa ko Ay, ano to? May palabas guys. So pwede lumabas dyan. Lupet. Ayun may exit. Ang galing. Paano yun? So walang nagbabantay dun sa butas na yun. Kahit sino pwedeng lumabas. Kung hindi ka sanay, galing. Akala ko abot pa ako sa may kawayan 2 kilometers na lang. Galing ginawa nila yung butas na yun, walang bantay. Ba't ganun? Ayan, hataw ulit ako. Nabitin tuloy ako sa red dito sa looban Dapat pala di muna ako lumabas nakakapagsisi tuloy. Ang ganda ng dumaan dyan maliwalas din naman pala. Ayun, expressway. Hataw na naman tayo. Medyo naambon pa ng konti Lapit na lang na may kawayan sa napakita ko sa inyo gaano kalapit. Ay, may maliit na tulay pala to. Yan ang exit. Yun So Liptong exit naman yan. Tara, labas tayo. Ano ginawa ko? Lumabas tapos pumasok ulit. Galing shortcut. Ay, hindi pala. Fast cut. Ay, hindi. Fast road. Ayun, diba? Lupet. To Iba, Kamadig, diretso. So itong tulay na to, malamang yan na yung pa-toll gate, tama ba? Pero galing nung ginawa ko Nagmamadali ka, lumabas ka muna doon. Libre lang. Gusto kong mag-baryo-baryo ngayon Trip ko kasi naka Z1000 naman ako Kaya maganda yung naked pagka ganto-ganto lang ito na yung may kawayan exit. Ito pa lang pala yun. So paano yun? Pasok ulit ako. Konti lang pala. Kabitin. Ito na Tapos kakaliwa tatawid lang pala ako ng kalsada Medyo nakakalito lang yung signage nila tignan nyo. Labas pasok ako sa expressway. Ginawa ko. Pero na maganda, di ba? Malaya ka dito. Ay, kita nyo yung load 99999. Ba't ganun? Okay, dito ulit ako. Tapos may exit na naman dito. Ay, city bus Ito yung Raimundo exit. Puro gilid tayo ng expressway So pag kaya pumasok tayo ng Raimundo, ano mangyayari? Pasukin natin. Gusto nyo? Sige, pasukin natin. Wala naman mawawala Dahil ito kapag diniretso ko, bahay na. Okay, labas tayo dito. Buti ginawan nila ng humps bago lumabas. Ayun, may humps dito. Okay nga naman So eto, ano kaya to Hindi ako nag-Google Map guys Ito malamang pa towards Marilao. Metro Gate Complex Kung mamahalin yung mga bahay dyan So may tulay. Mukhang may exit na naman dito Masarap mag-explore. Hindi. Tulay siya na it's either magle-left or magra-right ka So majority nagle-left sila. Kaya makikisabay lang tayo. Diretsuin na natin. Kaliwa. Naku, saan kaya to? Traffic sa expressway Mukhang dito na ako mapapasearch sa Google Map. Itong dinadaanan natin ngayon, hindi pamilyar. First time ko yata dito At matraffic din Wala akong nakikitang signage na pa towards expressway Pasubo yata tayo Mukhang mapapal-local road nga tayo. Pero okay lang. Adventure awaits. Mukhang sasagupahin natin yung rush hour Sikip dito. Masikip tapos ang daming tao. Yun na. Pero masaya Hindi siya nakakainip First time ko yata nakakita ng wizard na sasakyan na Isuzu pa. Ang iniisip ko, baka naman pag dinire-diretso ko to, bumalik ako ng Maynila. Huwag naman sana. Okay, mag-Google Map muna ako dito sa Global Gas Station. Ayun, ayon dito sa aking Google Map, lalabas tayo dun sa main road and then Marilao exit tayo. Wala naman akong dahilan para pumunta talaga dito maliban lang kung meron akong katransaksyon dito. Ito, bago sa paningin ko to, Barangay Layas. Layas? Solid yung mga motor dami nila more on delivery riders din Pero nung nakitulog ako sa Monarch sa may Pangasinan sa Kalasyaw, parang wala ako masyadong nakitang Lalamove or Grab doon Kahit nung inopen ko yung app ko, parang walang nag-appear. O baka dahil sobrang late na lang. Sa bagay, doon banda wala akong nakitang fast food na 24 hours nakabukas Nako, eto na yung traffic. Pag traffic na ganyan, matik gigilid tayo yun, nakikita ko na yung main road. Mukhang terminal ng tren yun Marilao na nga to. Ayan na yung main road ginagawa pa rin hanggang ngayon Meron kasing release ng tren sa taas Yun, ang laki ng terminal dito sa tapat pa mismo ng SM Marilao Sarap nung iniinom ni Kuya. Saan kaya niya nabili yun? Ay, doon. Sige, sis, nandito na tayo. Bili nga tayo sandali. Nauuhaw ako Okay, ang flavor masarap dito. Anong flavor po to?
Isa pong order. Mangga pala eh. Nice. Nice. Ay, punong-puno oh. Pwede yan dito. Naka-straw naman eh. Oh. Nice. Linis pa rin ang Z1 oh. Grabe ang lawak dito. Tsaka nakakapanibago na oh. Solid yung release. Ang laki. Thank you po. Sarap tumambay dito. Meron pa mga kwek-kwek dun oh. Ang ganda ng Raider. Linis. Gusto kong kumain ng kwek-kwek eh. Kaso uwing-uwi na rin ako eh. Uwing-uwi na si Ria. Daming kainan no. Nakagutom mo eh. May french fries pa. Ang dami palang pagkain ah. Parang gusto kong ubuhin sa lamig ng kininom ko. In-street ko eh. Okay, MacArthur. Kahit di na ako mag-Google Map dito, okay lang eh. Master na natin to eh. Tsaka maraming mga riders from Manila ang lumalagari lagi dito. Be careful lang sa mga kanto. So baka mapasarap yung biyahe ko dito. Lumagpas tayo sa toll gate no? So meron tayong nakikitang NLEX signage. So kakanan daw. Saan kakanan dito? Ayun, yung tuloy ng release dun pala. Dito mukhang may kanto, kaya matraffic. Gilid-gilid lang. Eto na yun, kakanan na ako dito. Malamang eto na yun no. Sana nga. Hula-hula. Ayan yung tulay. Ay, ito pa yung signage. So, okay, hindi tayo maliligaw. Uy, oh, CB 650. Uy, big bike din oh. Feeling ko parang pabalik ako ah. Parang mali itong dinadaanan ko ah. Parang lalong naging looban siya. O barangay na to eh. Dapat yata kumanan ako doon no. Mali nga. Ba't pa Manila to? Mali ako. Mali. Anyway, hanap lang ako ng U-turn nandito na. Ah, ito yung expressway. So, wala tayong pag-exitan, no? Ah, hindi. Ayun. Ayun yung toll gate, oh. Nice. Dito lang, di muna ako bumalik. Ito pala yung Tarlac eh. Alright. So, tama yung ruta natin. Let's go. Hirap nang nanguhula, no? Pero first time ko dito, ah. Okay pa naman yung gas ko. Ah, pamilyar sa akin to. Nag-exit na ako dito dati. Ayun, oh, may kainan dun, oh. Tapos tayo diretso. Pinagtripan lang natin yung expressway, no? Labas-masok lang ako eh. Let's go! O ito, dire-diretso na to, Papapanga. So bigyan ko lang kayo ng isang hataw na malinis. Philippine Arena na oh, 1 kilometer. May mag-angkasan dun oh. Ang bilis na rin magpatakbo eh no. Mukhang ninja. Bilis nila oh. Kahit hindi mabilisan, mabilis naman talaga yung big bike pagka dumaan ng expressway oh. Mabilis siya para sa may angkas eh no. Mukhang sanay na yung umaangkas sa kanya eh no. Diyan lang siya mahirapan pagka marami na sasakyan. Hindi ka basta-basta makakasingit dyan. Hanapan niya talaga ng lugar. Ingat. Parang meron akong nakikitang Goldwing. Pero Harley rin no. May bet yata yung mga classic riders eh no. Parang Goldwing to. Nice. Angas. Pati yung helmet pogi no. Kaya lang parang half face lang eh no. Adventure bike Kawasaki to. Versus 650. Ganong kulay yung gusto ko, green. Ah, eto, Suzuki Bergman siguro to. Ganda ng kulay oh. Tama ba? Suzuki or Kimco. Anong motor yan? Ang bilis niya. Yung pakalapit, ang bilis niya. Basahin natin. Monster. Ano ba yun? Anong motor yan? Grabe. Angas. Yan. Ang cute nila. Nandito na ako sa Pampanga. Hulaan nyo kung saan ako dumaan. Dito yung madalas. Pero sigurado kung regular kayo nanonood, alam nyo to. Dito ko tinesting yung launch control ng Hayabusa. At dito nakatira si pare kong Carl Tubig noon, no? May bahay sila dyan. Dito ako madalas dumadaan noong wala pa akong lisensya. Student permit pa lang yung aking driver's, yung dala kong dokumento, hindi pala driver's license yun.
So yung mga gilid-gilid at skinny-skinita alam ko, dahil dito malabong mag-checkpoint. Kung meron man, malas mo. Kapag kumanan ka pagdating sa dulo, papunta ng Bulaon. Gusto nyo ba punta ng Bulaon? Kaya lang 4:30 na eh. Ngayon kasi mabilis dumilim, magpapasko kasi. Tapos medyo malamig na yung simoy ng hangin. Pero sige, matagal na rin ako hindi pumupunta ng Bulaon eh. Resettlement yun guys, yung Bulaon. Ewan ko lang kung familiar kayo. Pero sigurado sa mga tiga South hindi nila alam to eh. At pag dinire-diretso mo itong road na to, ang tutumbukin mo is Angeles City na. At gumanda na yung kalsada dito ah. Nako, sabi ko sa inyo guys, siguro sa loob ng isang taon dito ako dumadaan lagi. Ayan yung jeep na yan, malamang ang ruta niyan Bulaon San Fernando. Ewan ko lang paano nagta-travel yung mga tao dito kung magta-tricycle ganun. Mild bomba lang, baka tandaan nila tayo dito eh. Tapos dito tad-tad ng humps dati, ngayon wala yung mga humps eh no. Marami na rin nagtayo ng mga villages dito. Like yan sa kanan natin, lalaki pa ng bahay oh. Dito pa sa kanan pala, mas exclusive yung sa kanan, meron pang kuryente yung bakod nila. Dito sa kabila walang kuryente oh. Okay ah, ganito na pala dito. Tagal ko na hindi dumaan dito. Aba, ganyan na pala. Pueblo de Oro, may tulay pa dun oh. Ganda ng kalsada. Ito yung isa pang entrance ng Wood Grove. Laki din pala no. Dami ko naririnig na bomba. Ito pa malamang. Ayun. Simpleng sabi lang eh, bomba. Ito na yung maraming humps din. Di pa na gawa yung kalsada dito or di pa napalitan. Maayos naman eh. Kaya may mga humps. So dito nagkaroon lang ng bakod no. Dati walang bakod eh. Parti ko lang maalala. Yun yung expressway oh. Master ko pa kaya yung entrada ng Bulaon. Ano to? Sementeryo. Ito bago to ah. Bago, ako lang yung bago dito no? 3 taon na yata akong di nadaan dito. Ba? Food park, sosyalan. May mga bahay dito sa kanan eh oh. Tapos sa harap nila mga pwesto ganun. So malapit na tayo sa Bulaon pag nakita mo na yung mga yan. Ito yung entrance ng village nila oh, Summerfield. May lumalabas na ulo sa tricycle. Oh, kambal pa sila oh. Ito na yung papasok ng Bulaon no. Ito na yun oh, dahil pumapasok eh. Okay, tignan natin ang pagbabago ng Bulaon after 3 years. Or hindi lang 3 years guys eh. Kasi kung babalikan mo yung 3 years, pandemic yun eh. Mga 5 years siguro. Papa may pure gold na dito. Hindi ko sure ha, hindi ko na maalala yung iba. Tapos dito yung terminal ng mga jeep nila. O diba? Tapos pag kumanan tayo, ito yung main road nila. So malaki itong Bulaon guys ha. Ito parang extension na lang to eh. Meron ng center barriers oh. Maraming naka-electric scooter dito. Kasi malaki ang Bulaon eh. Malaki pa to sa subdivision namin. Dito bagay yung Aerox ko, lowered eh no? Pambaryo lang yun eh. Ito yung eskwela nila. Tapos ito yung rotonda nila or sikat na park nila. Meron na palang building sa gitna. Oh, daming tao. Kaya nung nagbabike-bike ako, pumapasyal din ako dito. Daming kain no. May misa pa. Bawal tayo magingay. Yan, grabe, dami oh. Saan ako? Dito ba? Dito. Di ko na alam saan yung exit neto no. Kaya hindi tayo magpapapansin dito. Chill lang. Basta main road lang tayo. Anyway, pwede namang lumabas ulit doon sa dinaanan natin no. Kasi ang alam ko may daan ito dati papunta ng Maimpis. Lalabas ka sa may Kalulot. Hindi ko sure kung bukas pa rin yung daan na yun hanggang ngayon. Bandang dulo nitong road na to. Tatahimik lang tayo. Di ako sigurado sa dinadaanan natin. Lapit na tayo sa dulo. Ay, ito yung sinasabi kong exit no. So kapag diniretso mo to, ano kaya mangyayari dito? Diyos ko po. Ay, mukhang dead end to. Duda ako sa daanan na to. Duda ako dito. Duda ako. Iikot tayo. Okay, wala tayong ibang magagawa kundi babalik tayo. Buti walang masyadong tao dito. Kasi dito ako nagbabike noon mula Maimpis. Tapos may backdoor siya dyan. Tapos mapuno siya noon eh. Ewan ko kung meron bang nanonood sa akin na tiga dito no? Basta nagbabike ako. Tapos lulusot ako ng Bulaon. Matalahib siya. May pa puno-puno ng konti ganun. Tapos doon ako lalabas. Naging village na siya eh. Kaya yun, binabalikan ko lang yung mga pinupuntahan ko nung bata ako no? Hindi na para tuntunin kung saan lalabas. So tanong, kung galing ka ng Bulaon at gusto mong pumunta ng Sindalan, lalabas ka ulit dito? Paano yung ruta no? Comment na lang kayo guys kung
kung may idea kaya or kung meron akong follower na tiga Bulaon, saan kayo dumadaan para naman malaman natin. At masaya ako nakabalik ulit dito, no? Bumabalik yung mga alaala. At kahit nagbabike-bike ako dito dun, hindi ko pa naikot to ng buo kasi minsan pagka nakita nilang pabalik-balik ka dito, hindi ka tiga dito, pagdududahan ka nila eh. Pero ang saya dito, no? So nung nagbabike kasi ako dito, ako magmimerienda, tapos uwi ulit ako ng Maimpis, no? Balik ulit ako sa main road. At shoutout sa mga followers nating tiga dito, salamat, napadaan lang. At I'm happy, parang nawala yung ano natin, pagkamis sa lugar ba, at yung curiosity. Pwede nga palang pumunta ng Sindalan pa kaliwa nga pala, no? So since pa towards Angeles tayo, dito tayo sa kaliwa dadaan. Ito, check natin kung may nagbago. Alam nyo, na-discover ko tong lugar to, walang map, walang cellphone. Pa diba sa bike lang, no? Walang gastos. So kung saan lang ako makarating, yun. Ito papunta ng Northville to eh, no? Northville 14 yata to eh. Ito yata yung paggawa ng soft drinks yata yun. Cosmos ba? Hindi ko maalala eh. Basta may paggawa ng soft drinks dito eh. RC Cola, ayan o. Hindi yata paggawa na warehouse lang yata yan, or dealer, kumakaliwa yung iba. Ito na yung bypass na madalas nating dinadaanan pag mag-i-exit tayo ng Mexico. Alright, nag-enjoy ba kayo sa ating mini gala? Sana may na-discover din kayo. Pero ako, wala akong na-discover eh. Hindi ko alam yung daan eh. Alright guys, hanggang dito na lang muna. Till next ligaw moments natin with Z1000. Kasi yung SBT natin sa ngayon nasa Bacolod City na. So nauna yung mga motor namin dahil kami mag-i-aeroplano. Hanggang dito na lang. See you next vlog. Wait for speed.